Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. At tiyatalakay na natin yung unang pagtatagpo ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Jibril alaihi salam. So nga matapos yung pagtatagpo nila, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fuadu. So bumalik daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo kay Khadija, at nang bumalik siya ay dala-dala na niya yung mga aya ng Suratul Alaq, yung 5 unang aya nito. Ibig sabihin nakabisado niya. At ibinahagi niya ito kay Khadija radiyallahu anha. At sa mga nagmuslim, si Khadija radiyallahu anha talaga ang kauna-unahan. Siyang kauna-unahan na nagmuslim. At kung sa mga nauna, maaari pa nga nating masabi, pangalawa rin si Waraka. Kasi si Waraka ang unang nakabatid tungkol sa mensahe na ito. Ngayon nga, fadakala ala Khadija bin Khuwailid, umuwi siya kay Khadija bin Khuwailid at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zammiluni, zammiluni. Yung balutin daw siya. Balutin, ibig sabihin, din nga katulad na banggit natin nung nakaraan, nauunawaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung na-experience niya do sa Ghar Hira ay supernatural, hindi pangkaraniwan. Kaya nagpapabalot siya kay Khadija radhiyallahu anha sa sobrang takot. Sa sobrang takot, tapos hindi pa niya maintindihan kung ano yun nangyayari. Kasi kung nababatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung dumating sa kanya do sa kuweba ay ordinaryong tao lang, na kumausap lang sa kanya, kahit sinaktan pa siya nito o diyakap siya ng mahigpit, hindi magiging ganun ang kanyang reaksyon. Pero nga, naging ganun yung kanyang reaksyon dahil naunawaan niya na hindi pangkaraniwan yung kanyang na-experience do sa Ghar Hira. Fazammaluhu hatta dahaba anhu arru. Kaya binalot nga siya ni Khadija hanggang sa mawala sa kanya ang takot. Hanggang sa mawala sa kanya ang takot. Pero dito, ang sabi, zammiluni. So yung mukhatab, ilan? Marami. Diba? Plural ito eh. Zammiluni. Kung isa, zammilni. Kung isang babae, zammilini. Kung marami, zammiluni. So, bukod kay Khadija, maaring meron pang ibang tao doon. Sino kaya? Si Ali radhiyallahu anhu. So, siya ay nandun, nakatira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inampon siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, nung di ba natalakay na natin, 3 sila magkakapatid na lalaki na pinaghati-hatian nila. Si Ja'far napunta kay Al-Abbas, si Aqil naiwan kay Abu Talib, at si Ali napunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O maaring sa panahon din ito kasama nila sino pa? Yung alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Zaid bin Haritha. So may iba pang tao doon sa bahay. So binalutan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mawala sa kanya yung takot. Faqala li Khadija, at sinabi niya kay Khadija, mali. Ano daw yung nangyayari sa kanya? Ano yung nangyayari sa kanya? Faakbaraha al-khabar. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinuwento niya kay Khadija kung ano yung nangyari sa kanya. At
sinabi, "Laqad khashitu ala nafsi." Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natatakot daw siya para sa kanyang sarili. Faqalat Khadijatu, at sinabi ni Khadija radhiyallahu anha, "Kalla." Hindi, na ibig sabihin niya, kumbaga, kino-comfort niya, pinapanatag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang mangyayaring masama sa kanya. Lalong-lalo na ang nangyari na ito ay supernatural o hindi pangkaraniwan. Kasi actually mga Arabo, kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naniniwala na sila na bukod sa mga tao ay meron pang ibang nilalang. Okay, meron pang ibang nilalang. Naniniwala na sila na mayroong mga jinn. At syempre naniniwala yung Quraysh sa iba pang mga Diyos, sina Allat, Al-Uzza, at iba't iba pang mga Diyos na mayroon sila. Si Hubal. So nauunawaan nila ito doon sa konteksto na yun nga, yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nga pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Kasi pinaniniwalaan din nila ito sa kanilang relihiyon. Anyway, ang kanilang relihiyon kahit pagano, meron pa rin naman itong bakas ng relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. At gayon din yung Makkah, kahit isolated ito, kumbaga desyerto, di ba? Aware ang mga Kristiyano o aware ang Quraysh sa paniniwala ng mga Kristiyano. Aware sila sa paniniwala ng mga Kristiyano. At yun nga, meron ng Kristiyano sa kanila, si Waraka bin Nawfal na pinsan ni Khadija radhiyallahu anha. So kino-comfort niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalla, wallahi, ma yuksika Allahu abada." Sumpa kay Allah, hindi ka ipapahiya ni Allah kahit kailan. "Innaka latasilur rahim." Innaka latasilur rahim. Tunay na ikaw ay nagdurugtong sa pagkakamag-anakan. "Wa tahmilul kal." At ikaw ay tumutulong sa mga may hirap. "Wa taksibul ma'dum." At tumutulong ka doon sa mga nangangailangan. "Wa taqrad dayf." At ikaw ay mainam o magiliw sa pagtanggap sa iyong mga bisita. "Wa tu'inu ala nawabil haq." At ikaw ay tumutulong sa pagsasakatuparan ng katotohanan. So yun yung sinabi sa kanya ni Khadija radhiyallahu anha. "Fantalakat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Ummu Khadija, ibnu Ammu Khadija, ibnu Ammi Khadija." So dinala daw ni Khadija radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza na anak ng kapatid ng tatay ni Khadija. Yung aning kapatid na lalaki ng tatay. Pagkapatid na lalaki ng nanay, khal. Ganyan din naman amma, pagkapatid na babae ng tatay, at khala, kapatid na babae ng nanay. Yan yung maganda sa Arabic kasi yung mga relationship na ganito, meron specific na tawag. Halimbawa nga sa yung apo. Yung apo, halimbawa. Sina Al-Hasan at Al-Hussein, di ba ang Arabic ng apo ay Hafid. Pero hindi sila Hafid, actually sila ay Sibd. Sinasabing Sibd kapag apo sa anak na babae. Pero kapag apo sa anak na lalaki, Hafid. Ganun ka-specific yung Arabic sa ilang mga bagay, alhamdulillah. So dumating sila kay Khadija, dumating sila kay Waraka. Wa kana imraun tanassara fil jahiliyah. Tanassar, ibig sabihin, yumakap si Waraka bin Nawfal sa Kristyanismo nung panahon bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani.
At siya ay nagsusulat ng mga aklat sa wikang Ebrani. Ebrani, ibig sabihin, Hebrew. So marunong si Waraka bin Naufal ng Hebrew. Sinasabi dito na sinusulat niya, ibig sabihin kinokopya niya. Kinokopya niya yung mga kasulatan mula sa wikang Hebrew. Alhamdulillah. At yun din, fayaktubu minal injili bil Ibraniya ma Allahu an yaktub. At kahit yung Injil, yung Ebanghelyo, ibig sabihin yung naunang mga kasulatan, ito ay sinusulat din niya sa wikang Hebrew. So fluent si Waraka, meron siyang enough na kumbaga kaalaman sa Hebrew para siya ay makakapagsulat dito. Kasi sa lahat ng skill na may kinalaman sa language, ang pagsulat ang pinaka-specialized. Madaling magsalita. Kahit hindi mo naintindihan yung grammar, pwede ka makapagsalita, di ba? Pero makapagsulat ka sa tamang grammar, sa tamang context, sa tamang syntax, mahirap. Kaya nga, di maraming scammer ngayon. Makikita mo kung yung nagsulat na yun ay kapani-paniwala ba o hindi. Kasi, diba, yung scammer magte-text sa'yo, Indiano, tapos magtatagalog kunwari. Makikita mo agad yung Tagalog niya, balubaloktot. Di hindi ka naman naniniwala doon. Gago na lang yung naniniwala sa mga ganong message. May magpi-PM sa'yo, Tagalog, tapos mali-mali yung Tagalog. Alam natin, hindi tayo ganun mag-Tagalog. So, pinaka-advance sa mga linguistic na skill na maaring magkaroon ng tao, ang pagsusulat. Ang pagsusulat. Kaya nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi man lang marunong bumasa, sa paano niya magagawa na makakasulat ng Quran? Paano niya magagawa na makakasulat ng Quran? Sa paraan ng pagsasalita o yung tono ng pananalita sa Quran na hindi naman niya tono kapag siya ay nagsasalita. So, imposibleng ang Quran ay salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga si Waraka, wa kana shaykhan kabiran kad umiya. At matanda na si Waraka nung panahon na yun at siya ay bulag na. Faqalat lahu Khadija, sinabi sa kanya ni Khadija, Yabni Am. So, tinawag niya Yabni Am o pinsan. Ngayon, sabi mo insan, tatawagin mo pinsan mo, sabi mo insan. Isma min ibni akik. Pakinggan mo ang anak ng kapatid mo. So, itong ibni akik na tinatawag dito, common ancestor nila ni Waraka, di ba binanggit kanina? Si Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Si Abdul Uzza yung common nila na ancestor. So, parang malayong pinsan din niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraka, at sinabi sa kanya ni Waraka, sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yabni aki, o pamangkin, ano ang nakita mo? Ano ang nakita mo? Faakbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabaro maraa. So, pinabatid nga sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa nakita niya. Ang tungkol sa nakita niya. Faqala lahu, at sinabi sa kanya ni Waraka, yung kinwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya yung buo. Hadan namus alladhi nazalahu Allahu ala Musa. So, sinabi ni Waraka, ang nakita mo ay ang namus. So, ang tawag nila sa Espiritu Santo, kumbaga, o kay Jibril alayhis salam, namus. At hindi na natin alam kung ano eksakto yung kahulugan nitong namus. Pero yun ang isa sa mga tawag nila kay Jibril alayhis salam. Isa sa mga tawag nila kay Jibril alayhis salam. Kaya si Jibril alayhis salam, meron pa siyang ibang mga nickname. At actually,
Meron pang iba't ibang paniniwala yung mga Kristiyano tungkol kay Jibril alayhis salam. Iba-iba pa. Bawa, di ba? Dito, San Gabriel, pangalan ng pinangalan nito kay Jibril alayhis salam. Yung simbahan diyan, di ba, Saint Gabriel the Archangel, sa pinaniniwalaan ng ilang mga Kristiyano na ang arkanghel, ang pinuno ng mga anghel, si Mikael, hindi si Jibril alayhis salam. Pero may mga Kristiyano rin na naniniwala, hindi si Mikael ang arkanghel, kundi si Jibril alayhis salam. Diba? Kaya nga doon sa yung marka demonyo, alam mo sa jinn, diba? Si San Miguel daw yon, pinapatay daw niya si Satanas. Kasi si San Miguel daw yung arkanghel. Pero merong ibang mga Kristiyano ang pinaniniwalaan nila ang arkanghel si Jibril. Tapos meron ding ilang mga Kristiyano ang naniniwala, actually, kakaibang paniniwala. Nabanggit ko na ito nung nakaraan, nung tinalakay natin si Isa alayhis salam. May mga naniniwala na si Jesucristo daw ay incarnation ni Jibril na nagkatawang tao. Si Jibril, so bukod na si Allah ay nagkatawang tao sa paniniwala nila, pati si Jibril nagkatawang tao, at yun na nga, si Isa alayhis salam ayon doon sa paniniwala ng iba. So itong namus, so pinaniniwalaan nila na ito yung anghel na nagdadala ng mensahe sa mga propeta. At kahit kay Musa alayhis salam, ayon kay Waraka bin Nawfal, ang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi ang namus na siya ring nagpadala ng mensahe kay Musa alayhis salam. So ibig sabihin, walang tinutukoy dito na iba liban na lamang kay Jibril alayhis salam. At sinabi ni Waraka bin Nawfal, ya laytani fiha jadaan. So sinabi ni Waraka bin Nawfal, sana ay mas bata pa ako sa panahon na ito ngayon. Kasi matanda na siya ng panahon na yun. Sinasabi niya lang na sana ay mas bata pa siya kasi maaari nating maunawaan dito na agad-agad naniwala si Waraka bin Nawfal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagiging propeta. Laytani akuno hayyan, sana ay buhay pa ako, id yuhrijaka qaumuk. Sana ibuhay pa ako kapag pinalayas ka ng iyong nasyon o ng iyong bayan. So si Waraka bin Nawfal, sa kanyang malalim at malawak na kaalaman sa mga kasulatan ng mga Hebrew, ng Ebanghelyo, alam niya na sa banal na totoo nga, na ang una talagang magtatakwil, ang unang nagtatakwil sa mga propeta, yung sarili nilang bayan. Lahat. Sarili nilang bayan. Si Nuh alayhis salam, diba, pinagtawanan siya ng bayan niya. Si Ibrahim alayhis salam, ganun din. Si Musa alayhis salam, ganun din. Si Isa alayhis salam, ganun din. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din. Actually, si Sulaiman alayhis salam at Dawud alayhis salam, kahit sila yung hari doon sa kanilang bayan, ganun din, tinakwil din sila ng kanilang mga kababayan. Kaya kung ano-anong kalokohan yung nababanggit sa Old Testament. Si Dawud alayhis salam, pinagbibintangan nila ng pangangalun niya. Meron daw nakita si Dawud alayhis salam na babae na naliligo, nagustuhan niya yung babae. Kaya pinagtanong niya sino yung asawa ng babae. Kaya yung asawa ng babae na sundalo, pinapwesto niya doon sa harapan ng gera para mamatay agad. Tapos nung namatay yung lalaki, puro kagaguhan nga Nang namatay yung lalaki, inasawa niya yung babae. So, tinatakwil din ng mga tao si Dawud alayhis salam. Mas malala kay Sulaiman alayhis salam. Na talagang, actually si Dawud, pinagbibintangan din nila ng pagmumurtad. Pinagbintangan nila ng pagmumurtad si Dawud alayhis salam at si Sulaiman alayhis salam, pinagbibintangan nila na nagpauso ng salamangka. Nagpauso ng salamangka. Kaya nga yung mga ngayon, mga simbolismo sa occult, sa karunungang itim, lahat yan ay iniuugnay nila, sinasangkot nila kay Sulaiman alayhis salam. Yun nga, tinanggi na yun ni Allah sa Quran, alhamdulillah.
So dito, nasabi ito ni Waraka bin Naufal kasi alam niya na yung mga propeta, ang unang magtatakwil sa kanila ay ang kanilang sariling bayan, ang kanilang sariling nasyon. O, tingnan pa natin yung iba. Si Lut alayhis salam, ganun din. Si Yunus, kaya nga si Yunus, di ba, umalis siya. Kasi nagalit siya doon sa mga kababayan niya, ayaw mag-Muslim. Kaya sumakay siya doon sa barko, yun na yung barko na, na nagtapon sa kanya sa dagat, tapos kinain siya ng balyena. Lahat ng mga propeta, pwera na lang kay Adan. Kasi si Adan, lahat ng mga anak niya, 10 henerasyon ay puro mga Muslim. Pero lahat sila, kumbaga tinakwil ng kanilang mga kababayan. So dahil sa sinabi ito ni Waraka bin Naufal, nagtaka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Aw mukhrijihum?" Sabi niya, palalayasin ba nila ako? So sabi ni Naufal, Waraka bin Naufal, "Oo. Lam ya'ti rajulun kat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Walang sino mang tao ang nagdala ng katulad ng mensahe na daladala mo, liban na lamang na sila ay pininsala. Liban na lang na sila ay pininsala. So, lahat sila ay, kumbaga, dinigma, lahat sila ay ginera ng kanilang mga sariling kababayan. Wa in yudrikani yawmak ansuruka nasran muazziran. At kung darating man o kung maabutan ko man ang araw na palalayasin kanila o kumbaga kung maabutan man ni Waraka bin Naufal yung araw na aapihin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susuportahan daw ni Waraka bin Naufal si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng matinding pagsuporta. Pero yun nga, thumma lam yanshab Waraka an tawaffiya wa fatar al-wahi. Pero yun nga, namatay si Waraka bin Naufal ilang araw lang pagkatapos nun at ang pagdating naman ng mga kapahayagan ay natigil pansamantala. Natigil pansamantala kasi pinahintulutan ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makapagpahinga muna ng ilang mga panahon bago niya tanggapin yung iba pang mga revelasyon. Alhamdulillah. So dito nakita natin yung konteksto nung pag-uusap ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Waraka bin Naufal, na dito pa lang sa umpisa para sa sino mang may kaalaman sa relihiyon, kahit sa relihiyon ng mga Hudyo o ng mga Kristiyano, madali na natanggap ni Waraka bin Naufal ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At marami, actually lahat ng sinabi ni Waraka bin Naufal ay nagkatotoo tungkol kay Jibril alayhis salam, na si Jibril alayhis salam ang nagpakita sa kanya. Kalaunan nga na pagtibay na si Jibril alayhis salam nga yung nagpakita sa kanya. Tapos nangyari nga na siya ay pininsala ng Quraysh. So lahat ng ito ay nagkatotoo. Alhamdulillah. At maaari rin natin makuha o mahinuha na kaya ganoon kabilis na naniwala si Waraka bin Naufal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nababasa ni Waraka bin Naufal yung mga propesiya tungkol sa pagdating ng kahuli-hulihang propeta. Yung kanyang mga katangian na nababanggit sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya mabilis, kumbaga agad-agad na natanggap ni Waraka bin Naufal, alhamdulillah, ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pagkatapos nga nito, ng pag-uusap nila ni Waraka, siyempre nakausap na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Haritha, at sila yung mga naunang mga nag-Muslim, alhamdulillah. Tapos kabilang din sa mga naunang nag-Muslim, siyempre yung mga dinaawahan ni Abu Bakar, at kasama na doon si Uthman, at si Uthman marami din siyang nadaawahan, alhamdulillah, hanggang sa yung mga Muslim sa mga unang buwan ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa mga ano lang sila, mga 30 katao. Mga 30 katao lang sila
lahat-lahat. At hindi rin naman ganun kabilis na dumami ang mga Muslim. Bagkus ang marami sa mga nag-Muslim pa nga noon ay pawang mga may hina at mga alipin. Ang marami sa mga nag-Muslim noon ay pawang may hina at mga alipin, pero hindi yun nakapigil sa kanila sa pagtanggap sa mensahe ng Islam, alhamdulillah. Sa tutuloy na dito next week inshallah, at tatalakayin na natin yung mga panahon ng pagtigil ng pagdating ng mensahe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung pagpapakita na ni Jibril alayhi salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tunay niya na anyo at napagtibay nga na si Jibril alayhi salam din ang nagpakita sa kanya sa Gar Hira. Alhamdulillah. So tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.